Ayan, isang magandang tanghali sa inyong mga ate at kuya, no? So, hello. Ayan, tatalakayin natin sa hapon na ito yung wisyo ng Filipinolohiya at yung kabanata 2 ng ating asignatura, no? So, sisimulan muna natin doon sa wisyo ng Filipinolohiya para um, ma-orient, ma-refresh, kasi baka pag-isipan pa rin natin na teka, wait lang, kakatapos lang namin dun sa plotting. Saan ba nagmumula itong Filipinolohiya na ito? Kasi hindi naman pwede na, ayun nga, dire-diretso tayo, tapos hindi natin nauunawaan yung tunay na konsepto at kahulugan ng Filipinolohiya. Madaling salita, yung tinatawag nga natin na wisyo ng Filipinolohiya. So, ayan, no? Yung artikulo na tatalakayin natin sa ngayon ay isinulat ni Bayani S. Abadilla. So, si Sir Bayani S. Abadilla, siya rin yung tinatawag natin na ama ng Filipinolohiya. So, tandaan na, Bayani S. Abadilla, ama ng Filipinolohiya. So, pag sinabi nating wisyo, di ba, kapag nakikipag-usap tayo dun sa kaklase natin, kaibigan natin, nababanggit natin yung wisyo kapag parang wala siya sa sarili. No? Nasa wisyo ka ba? Wala ata siya sa wisyo. Nadapa siya, wala ata siya sa wisyo. Lasing siya, wala na siya sa wisyo. So, pag sinasabi nating wisyo, no, kaakibat nito yung consciousness, malay, no? Kamalayan mo. Nasa wisyo ka ba? Nasa malay ka ba, no? Ibig sabihin, nasa iyo ka bang sarili? No? So, pag sinabi nating wisyo, ito yung parang consciousness, hindi parang ito talaga yung consciousness nung asignatura nating Filipinolohiya. So, upang lubos natin maunawaan, yung tinatawag natin na intelektualisasyon, talakayin natin yung wisyo ng Filipinolohiya. Okay? So, pag tinatalakay natin yung wisyo, no, ng Filipinolohiya, tinatalakay natin yung realidad sa lipunan. Ano yung realities na meron tayo? Bakit kinakailangan natin ng intelektualisasyon? Bakit kailangan natin pag-aralan yung Filipinolohiya? No? Bakit tayo ganito sa ngayon? No? Bakit patuloy yung tunggalian ng uri, ng kultura, ng paniniwala, ideolohiya, perspektiba at iba pa, no? Dahil kailangan nating kilalanin yung realidad sa lipunang Pilipino. Ano yung nangyari? Ano yung kasaysayan? Bakit tayo ganito mag-isip? Bakit tayo ganito magsalita? Bakit ganito yung ating pagtanaw sa buhay, no? Yun, no? Kasi ito yung mga bagay na kine-question mo sa sarili mo. At bakit mahalaga na bumalik tayo dun sa sarili nating wisyo bilang tayo ay mga Pilipino. So, ano yung realidad sa lipunan bago dumating ang mga mananakop? Dito nagsisimula eh. Kaya pag nagtalakay tayo ng PANFIL, no, ng panitikang Filipino, di ba? Or kahit ng mga asignatura nating kasaysayan, mapapansin natin mga ate at kuya, sa mga history books, bakit kaya laging yung history ng Pilipinas ay nagsisimula noong 1521? At yung 1521 na yon ay yung panahon kung kailan dumating sila Magellan dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala pang isang buo at malinaw, no? At malalim at malawak na pag-aaral sa mga Pilipino bago dumating yung mga mananakop. Dahil na rin dun sa ginawa ng mga Kastila sa atin. Nung dumating sila sa atin dito, di ba, sinunog nila lahat ng mga sulatin, talagang naging marahas sila para mabinyagan yung mga Pilipino sa pagiging Katoliko. At kung titignan natin, bago sila dumating dito, ayon sa mga archaeologists, nagkaroon tayo ng insights na meron talagang pamayanan bago dumating sila dahil sa pagkakaroon o doon sa pagkakadiskubre sa Tabunman sa Palawan. At yung Tabunman na yun, sinasabi niya, 50,000 years yung tanda nun bago pa dumating sila Magellan. So, ibig sabihin, 1521,
bilang ka pa ng 50,000 years bago yung 1521. So, ganun katagal. At yung tabon mo na yun, may mga sulat at ukit na siya doon sa kuweba. Ibig sabihin, may pamamaraan na yung mga Pilipino noon pa man. May panitikan, 'di ba? May paraan ng pagsulat. So, bago dumating ang mga mananakop, meron tayong dalawang sistema ng pamayanan, no? Una yung primitibo komunal at yung isa nga, yung tinatawag nga nila na abante na kasi meron ng sistema ng alipin. Okay? Bakit abante kapag may sistema ng alipin, ma'am? Kasi ibig sabihin may dato at raha sa pamayanan na yun. Meron talagang ano, no, monarchs, may mga reyna, dato, yun nga, no? So, ibig sabihin, meron ng inferior at superior doon sa lipunan. So, pag sinabi natin kabilang ka sa isang pamayanang primitibo komunal, lahat ng meron sa inyong community, sa inyong kapaligiran ay share-share kayo, no? Sabay-sabay kayong nagtatanim, aani, paghahatian nyo to, pantay-pantay, batay dun sa pangailangan ng inyong pamilya. So, syempre, kung mas maraming anak si ganito, tatlo anak niya, isa lang anak namin, malaki yung ano niya, no? Malaki yung mapupunta sa share niya. At nagde-demand din yun ng mas malaking tulong mula sa kanyang pamilya kasi nga, 5 sila di ba? So, pantay-pantay. Pero, dito, sa isang pamayanan na meron ng sistemang alipin, katulad na lamang sa Mindanao, ay meron pang dalawang tipo ng alipin. At dito tayo madalas nagkakamali, no? Kasi yung alipin na ito, na ano natin sa pangalan kasi ang mga alipin na to may stay in at saka stay out. No? Parang doon nagsimula yung konsepto. So, ano yung mga alipin na yun? Yun yung aliping sa gigilid at aliping namamahay. Yun yung main reason kung bakit ka nalilito. Kasi parang iniisip mo, kapag aliping sa gigilid, yun yung stay out. Kasi baka nasa gilid-gilid lang yung bahay nila at yung aliping namamahay, ito yung nandun sa bahay ng kanyang amo. Pero hindi. Yung aliping sa gigilid, ito yung nakatira sa tahanan ng kanilang amo. Ibig sabihin, dyan sila sa gilid-gilid natutulog. Samantala yung aliping na mamahay, ito yung umuwi at may sariling tahanan. Kung susuriin natin, mas mahirap yung trabaho nung aliping sa gigilid compared dun sa aliping na mamahay. Kasi nga, syempre, yung namamahay, pagkatas ng time niya, paggabi na, makakauwi siya, makakapagpahinga siya sa sarili niyang tahanan. Pero yung sa gigilid, 24 hours siyang naglilingkod doon sa kanyang amo, no? At yung sa gigilid ay wala talaga siyang kakayahan, wala pa siyang kakayahan or wala talaga siyang kakayahan na bumili ng kanyang sariling tahanan. So kahit sa sistema ng alipin, meron pa ring nakatataas at mas mababang tipo ng alipin. Okay? So, nung panahon, bago dumating yung mga Kastila, may paraan na tayo ng pagsamba. Ito nga yung flora at fauna na binansagan nga na tayo ay mga pagano. Sumasamba tayo sa mga kalikasan, sa hayop, sa hangin, sa tubig, at sa anito. Kung kaya't nung nakita ito ng mga Kastila ay talagang tinawag tayo na sumasamba sa mga demonyo, no? Parang kasi hindi iyon kamukha ng kanilang mga puon, no? Kanilang mga Panginoon. At kung tutuusin, napakaganda ng paraan ng pagsamba ng mga Pilipino, no? Kung susuriin. Dahil, totoo naman, kanino ka magpapasalamat? 'Di ba? Hindi ba sa lupa na nagbibigay sa iyo ng pagkain? Sa ulan na nagpapataba sa iyong mga pananim? Sa dagat na nagbibigay sa iyo ng malaking ani, 'di ba? Kung kaya't kung susuriin din natin doon sa ating mga panitikan, talagang matingkad yung usapin ng folklore, no? Ibig sabihin, kapag lumubog tayo dun sa mga communities, no? Sa mga katutubo natin, makikita natin na may katawagan sila sa hari ng araw, may katawagan sila sa hari ng sa reyna ng dagat, at iba pa na bahagi ng folklore. Kumpara sa atin, ito ay mga fiction na lamang, pero sa kanila ay talagang ito ay mga Diyos, no? At ito ay worth it
sambahin. At yung pagkakadiskubre ng ating baybayin ay nagpapatibay lamang doon sa katotohanan na meron tayong sariling panulat. Kaya nga kung hindi sila dumating, hindi dumating itong mga Kastila, hindi tayo expose doon sa Roman alphabet. Siguro, katulad na lang ng Thailand, na ginagamit nila yung kanilang sariling panulat. Katulad ng Japan, ng China, no, ng Korea, na gumagamit ng sarili nilang uh, letters, symbols. No? Hindi ba napakagandang isipin kung hindi tayo duman sa prosesong ito at dumaan sa atin, no, na pamana hanggang sa henerasyon natin yung baybayin. Hindi na lang siya statement na inilalagay sa mga t-shirt kapag buwan ng wika, hindi na lang siya disenyo, kung hindi, isa siyang bahagi ng buhay. Diba? Kaya nga, kung mapapansin niyo sa kanila, diba, walang issue yung kanilang sariling letra at sa kanilang sariling wika. Pero nakakalungkot isipin na halimbawa, marami, hindi lang to baybayin, may mga iba't iba pang stroke sa iba't ibang lalawiganin natin, sa iba't ibang lugar, na napakagandang aralin, na kung hindi ito nasunog, di ba, hindi siya mananatiling, adorno lang. Di ba? Hindi siya mananatiling alaala. Hindi siya pagbibigay ng homage lang, kundi ginagamit siya sa pang-araw-araw na buhay. So dahil sa mga bagay na ito, meron tayong sariling kultura at panitikan, no? At patuloy yung pagbabago at pagtitwist ng mga Kastila doon sa ating kasaysayan sa forma na sinira nila yung imahe ng ating mga babaylan at bagani, 'di ba? Tinawag nila mga bruha, tinawag nilang sinapian ng kung ano-ano. Katulad na lang din nung mga kadalagahan sa ibang bansa, sa Western, na kapag ang isang babae ay kumwe-question, gumagawa ng mga medicine gamit yung mga herbal plants, hindi naghihintay dun sa ipagdasal mo na lang ang kanyang kagalingan, kundi talagang naghahanap ng halamang gamot, ay binabansagan nila bilang witch, no, at pinapatay. So gano'n na gano'n din yung kwento doon sa mga babaylan at bagani, no? Talagang minasama at ginawang evil yung mga natin, no, yung mga tribal leaders and warriors natin. So yung babaylan, ano ba yan? Kadalasan ang babaylan ay babae. Mayroon ding babaylang lalaki, 'di ba? Meron ding lalaki na ang trabaho niya doon sa kanilang community ay mag-nurture. Gumagampan din siya ng gawaing babae. So tinatawag din siyang babaylan, no? Sa kasaysayan, 'di ba? May mga babaylan na talagang bakla, no? Talagang for the record ng mga ng mga archaeologists natin 'yan, no? Mayroon tayong mga bagani na ito yung mga pumupugot talaga ng ulo pag nagkakaroon ng tribal war, ganyan, na minasama sa forma na kaya nga sila ganyan kalakas, pumupugot, ganyan, ay meron sila or sinapian sila ng masamang elemento. Samantalang, sino ba namang hindi lalakas? Kung ikaw yung isang bagani na nangingisda, 'di ba? Nagsasaka at iba pa, no, humaharap sa tribal war. So ano nga asahan mo, lampayatot ka, 'di ba? So lagit-lagi, no? Lagit-laging minasama ang kwento at twinist, no, para talagang mabinyagan tayo bilang mga Kristiyano. At dahil dun sa mga pangyayaring yon ay dumating, no, yung mga Kastila at sinakop tayo for 333 years. Krusada ang ginamit na sandata ng pananakop. Ibig sabihin, krus at espada, relihiyon at dahas, na wala ang konseptong pagkatao at pagkabayan ng mga Pilipino. Sabi nga natin hindi mo maiintindihan, hindi mo makikita ang halaga ng isang bagay hanggat hindi pa siya nawawala. So, nung nasakop tayo ng mga Kastila, doon na-realize ng mga Pilipino yung kahalagahan
at yung konsepto ng kalayaan. Kasi naranasan mo ng nasakop ka. Naranasan mo na sa sarili mong lupa, inaalipin ka. No? At dahil doon, no, nawala yung konsepto ng pagkatao at pagkabayan ng mga Pilipino. Umiral yung takot. Okay? Ngayon, isa itong kamalian doon sa mga history books na nababasa natin nung bata pa tayo. Kasi, laging sinasabi doon na Indio raw ang tawag sa mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Mga atit kuya, magkaiba yung Indio sa Pilipino. May tinatawag na ring Pilipino noong panahon ng Kastila. Sino yung mga Indio at sino yung mga Pilipino? So ganito yun. Kapag ang isang babae, halimbawa, babae, ay pinakasalan ng isang Kastila at nagkaroon sila ng anak. Ang anak nila ay isang Pilipino. May dugo siyang Kastila. Half, no, mestizo. Pero kapag ikaw ay puro, magulang mo parehas na lokal, wala kang dugong Kastila, ikaw ay Indio. Aliping walang alam at mangmang. Okay? So, napakababa. No? At sino lang ba yung nagkakaroon ng lahi kung iisipin natin? Hindi ba't yung may mga kakayahan din sa buhay? Diba? Anak ng general, si Donya, si Don, no? So sila yon, sila yung mga Pilipino nung araw. So umiral yung gobyernong Prilocracia, pamumuno ng mga private. Sa buong bansa maliban sa Mindanao, hindi sila makapag-penetrate sa Mindanao kasi napakahusay at napakalakas nung sistema na nangyayari sa Mindanao sa pamumuno ng mga kababayan nating Muslim. Hindi nila kaya yun. Okay? So, pag sinabi nating Prilocracia sa estado, pinamumunuan ng gobernador general at sa simbahan, yung cura paroko o praile. At umiral yung sistemang encomienda at sistemang feudalismo. Dumating sila, nagtayo sila ng simbahan, bigla nilang sasabihin sa'yo na hasyenda ko na to. Kinakailangan magbayad ng buwis sa akin. Lahat ng saka mo ay akin. Magbabayad ka ng buwis mo sa akin. Magbabayad ka rin ng buwis mo sa iyong simbahan. No? So, double burden. Samantalang, minana ko to. Amin to. Diba? So, binulag tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Salvation. No? Takot na takot tayong hindi tayo maililigtas ng Panginoon. Kaya sige, magbabayad tayo. Susunod na lamang tayo. Wala talaga tayong kalaban-laban. Kahit uulitin natin na sarili natin itong lupa. At dumating na ang mga Amerikano, syempre alam natin yan, gamit yung Treaty of Paris. At edukasyon ang ginamit na sandata ng pananakop. Kabilang ang PUP dyan, no? Kahit ang PCC ay tinatag din ng mga Amerikano. Pero unang-una, tinatag ang Philippine Normal University. Bakit nga ba Philippine Normal University ang Philippine Normal University? Though hindi pa siya university, college lang siya noon. Philippine Normal College. Kasi sabi nga ng mga Amerikano, para maging normal ka, mag-aral ka sa Philippine Normal. Legit yun. No? Kasi ganun yung imprenta na tinatak nila sa mga Pilipino. Ang hindi nakakapag-aral ay hindi normal. Kaya kailangan mag-aral ka sa Philippine Normal. 'Di ba? So doon pa lang, no, na doon pa lang sa pagdating pa lang ng mga Amerikano, talagang na-create yung inferior at superior. Meron na nung panahon ng mga Kastila, gamit pa yung mga kultura na ibinahid sa atin ng Kristyanismo. At dito pa, no, umiting siya sa panahon ng Amerikano. So, dumating sila at pinakilala sa atin yung mga surplus product. Natuwa tayo sa lasa ng chocolate, natuwa tayo sa TV, at doon nagsimula,
no, doon lalong umigting yung pagtingin natin na maging makakanluranin. Dati, nung nasa panahon tayo ng Kastila, pinapangarap ng mga elitista na tayo ay maging probinsya ng Espanya. Nung dumating ang mga Amerikano, ibinigay nila ang edukasyon pero nangangarap tayong maging makakanluranin. Nangangarap tayo, nung nagkaroon tayo ng American Dream, yung umigting ang liberalismo at ang individualismo sa bawat isa sa atin. 'Di ba? Kung kaya ganito yung pagtingin natin sa edukasyon. Ganito yung pagtingin natin sa ating mga sarili. No? Merong mas nakakababa at merong mas nakaangat palagi. No? At dahil dito, ano yung katawagan natin sa ganyang kamalayan? Ang tawag natin dyan ay diwang kolonyal. No? Napaka-kolonyal ng ating pag-iisip. No? At wikang Ingles ang naging pamantayan ng ating karunungan. Tandaan natin, nung mga time na yan, talagang wikang Ingles ang ginagamit na wikang panturo. At natiwalag at nahiwalay yung mga Pilipino sa kamalayang panlipunan. Bakit pa ako mangingialam sa lipunan? I'm very, very busy right now. Taray, di ba? Gumagano na yung mga Pilipino nung araw. Na legit naman, no? Naging busy doon sa struggles nila sa buhay. Pero in the long run, nakikita na sobrang palala ng palala dahil sobrang lumalakas yung diwang kolonyal. At kasunod nito, nagkaroon na tayo ng mga gobyernong puppet, no? Pabor sa mga dayuhang kapitalista, murang lakas paggawa, at sabi nga ni Bayani S. Abadilla, may leukemia ang ekonomiya. Ibig sabihin, lagit-laging naghihingalo ang ekonomiya. Katulad na lamang ngayon, no? Noong 2022, ding hindi ko makakalimutan. 2022, namamalengke ako. Pag may dala akong 1,000, 4 na bag ng grocery yung nabibili ko. Dami, may isang tray ako ng itlog, may Milo para doon sa anak ko, may kung ano-ano, may Pudgy bar siya, may isang box ng Zesto, may tang, no, lahat nabibili ko, maliban pa doon sa Magnolia Chicken. As in, yung pinakamahal, namamahalan na ako nun sa ulam na 200 pesos. Kasi yung 200 pesos na yun, ano na yun eh, isang buong manok na yun. Super duper dami na nun para sa akin. Tsaka isa lang naman anak ko that time. So, sa madaling salita, ang laki, ang dami yung nabibili sa 1K, kasyang-kasya siya. Ngayon, na ano na kami, family of 6, kasi 3 kids, kami nung asawa ko, at yun, yung kasama namin dito, 6, ulam lang 500 mahigit. Namalengke ako, isang araw lang, kasama lang yung french fries, yung 1 kilong french fries. Tapos ano lang, 2 kikiam, isa-stock ko lang sa rep kung gusto magkikiam sa susunod na araw. Umabot ako ng 778 pesos. Isang araw na gastos yung 1,000, no? At sobrang bigat, no? Sobrang bigat nung halaga nung bilihin. Kaya nga, may leukemia yung ekonomiya. Yung sahod, hindi nagbabago. Pero yung bilihin, tumataas siya. So dahil dito sa mga bagay na ito, tinatawag natin siyang diwang material o kaisipang pera-pera, yung pumapatay sa diwang damayan o bayanihan. Kasi nga naman, di ba, sasabihin ng mga tao, busy ako sa life ko, pakialam ko dyan, pakialam ko kung ibibenta na yung ano, no, kung ibibenta na yung Las Piñas Wet Park, pakialam ko kung magkakaroon ng reclamation, hindi naman ako magkakapera dyan. Problema na nila yan. So, diwang material o kaisipang pera-pera lang. At dahil dito sa diwang material, nagkakaroon tayo ng kulturang materialista na windang-windang sa kultura yung pagpapahalagang pantao, pambayan, pambansa, at panlipunan. No, kaya kung susumahin natin, kung titignan natin, hindi natin masisisi ang mga tao sa kasalukuyang sitwasyon kung bakit hassle sila ng hassle, busy sila, sasabihin nila, kulang pa yung 24 hours sa paghahanap buhay para rito. Well, in fact, ito yung kasalukuyang sistema. Naghihirap yung bawat
Pilipino talaga, no? Kung kaya't kailangan na natin mag-isip, kailangan na natin baguhin yung takbo, no? Sana, sabi ni Apolinario Mabini, no, ang problema ng mga Pilipino, hindi tayo marunong mapikon. Sobrang OA na nung resilience natin. Kasi kahit sobrang naghihirap na tayo, Day, sasabihin mo lang, kinakaya ko pa naman. Taray, di ba? Ikaw, paano yung iba? Di ba? So, dalawang sangkap ng pagkataong Pilipino. Una, katauhang biological. Ito yung physical nating anyo. Ikalawa ay yung katauhang kultural o yung kauring kamalayan. Kapag ginajudge natin yung isang tao, syempre una mong beses at i-judge mo siya, yung panlabas niyang anyo. Hindi yan sa pag-judge sa lalait ah. Kasi judge mo, ay, ang ganda ng ilong mo. Ay, ang puti mo. Ay, ang ganda ng hair mo. I like your hair color. Physical yun. Pero sa katunayan, ano yung mas mahalaga? Diba yung katauhang kultural? Yung kanyang kamalayan. Hindi ka naman siguro makikipag-date sa isang taong kakaiba mag-isip. Diba? Hindi ka naman siguro makikipag-date sa isang taong pedophile. Hindi ka naman siguro makikipag-date sa isang taong manyak. Hindi ka naman siguro makikipag-date sa isang taong killer. Diba? Hindi ka naman siguro makikipag-date sa isang taong bumuboto sa magnanakaw, sumusuporta sa kriminalidad. Diba? So, napakahalaga nung katayuang kultural, no? Hindi natin siya pwedeng i-disregard. Kasi hindi pwedeng, kumbawa, kayo, magjojowa kayo, di ba? Hindi pwedeng hindi talakayin ang mga kauring kamalayan katulad ng kung paano siya magpasya at kung paano siya mag-isip. Kasi araw-araw mo yung pakikisamahan at napakahirap nun. Minsan hindi yun masasagot ng pag-ibig. No? So sabi nga, wikang Filipino ang pangunahing sumasalamin sa pagkataong Pilipino. Talino ng bayan ang nagtatakda sa kapalaran ng lipunan. Talino ng bayan. 'Di ba? Kung pag ninilay-nilayan natin sa kasalukuyang panahon, matalino na ba ang bayan para itakda ang kapalaran ng kanyang lipunan? 'Di ba? So dito pa lang, no, dito pa lang sa subject natin, nasasagot yung mga bagay-bagay kung bakit tayo ganito, no? Uulitin ko, sabi ni Abadilla, talino ng bayan ang nagtatakda sa kapalaran ng lipunan. At dalawang kaisipan ang umiiral sa ating kultura. Una, mayroon tayong diwang burgis at diwang masa. So umaasa ako dahil naman mga estudyante kayo na anak ng mga manggagawa, wala naman siguro ditong anak ni Henry C. So diwang masa tayo dito, no? So ibig sabihin, nagtatampo tayo at malinaw sa ating mga kamalayan na kailangan paigtingin yung diwang masa. Hindi porket hindi ka apektado ay wala kang pakialam sa kaiba. Iboboto ko to si ano, kasi magaling siya sumayaw ng budots. Boboto mo magnanakaw yan eh. Hindi okay lang yan, mas marami naman boboto sa iba eh. Nanalo. Hindi ka na naawa, 'di ba? Sa ibang tao. 'Di ba? So, kailangan may diwang masa, kailangan iniisip mo, no? Primitibo komunal na pag-iisip. Iisipin mo yung iba rin, hindi lang puro ikaw, 'di ba? Kasi pag iniisip mo na hindi ikaw ang sentro ng daigdig at hindi puro ikaw, binabaka mo sa loob ng iyong sarili yung liberalismo, binabaka mo yung individualismo, nagkakaroon ka ng diwa para sa iba, at yung diwa yon, ang tawag natin doon ay diwang masa. Okay? So, Filipinalohiya, ito ay ukol sa mga kursong dapat bukal ng katalinuhang panlipunan na interaktibong pinasisikayan ng mga guro at estudyante sa sitwasyong pedagohikal. So, pag tinatalakay natin yung Filipinalohiya, tinatalakay natin yung unang pambansang karunungan. Saan natin nakukuha yung pambansang karunungan? So, syempre, usaping kasaysayan. Filosofiyang Pilipino at lohikang Pilipino. Dito, tinatalakay natin kung ano yung mga katutubong filosofiya na meron tayo at ano yung tama at mali, no, ayon doon sa konsepto ng moralidad ng mga Pilipino.
Okay lang pumatay, ma'am. Okay lang patayin yan kasi mga addict naman yun eh. 'Di ba? So, ano yung logic, no? Para masabi nating tama o mali ang isang bagay. At buhat sa pagtitimbang sa mga ito ay tinitignan natin yung paninindigang Pilipino, no? Bawa, yun nga, sa katagalan ng ano, no, ng mga sitwasyong panlipunan, wala naman tayong narinig na ani na nahuling drug lord na big time. Wala naman tayong nahuli na eto si senador ganito, siya pala yung protector ng mga malalaking drug lord sa Pilipinas. Kasi kung may nahuling mga gano'n, maniniwala talaga tayo eh. 'Di ba? Kung nakita natin na, ay, shucks, si Mayor ganito pala, siya pala yun, 'di ba? Ay, si General ganito pala yan, siya pala talaga yarn. Eh di, baka magkakaroon ng liwanag yung mapa kung paano pupuksain ang isang napakalaking problema. Kaso yung pinupuksa lang yung nasa ilalim eh. Ang masakit, may mga collateral pa. No? May mga bata, may napagbintangan, no? May pinatay dahil lang ganto ganyan, no? Pinakamasakit sa akin tuwing nakikita ko yung drug on ano na yun, war on drugs net, yung mga bata eh, no? Napakasakit yung natutulog lang yung bata, yung bala tumama, yung bata na may exam kinabukasan, dinampot, pinatay, no? Nakakaawa, no? Kasi hindi na sila nakaabot sa inyong mga edad. Hindi na sila nakapag-college man lang. Hindi man lang nila na-experience na makapili ng kurso, makapag-school, magkaroon ng barkada, at lahat ng kalayaang natatamasa, no, ng mga estudyante na katulad nyo. No? Kaya isang napakalaking panghihinayang at sakit sa dibdib nun. No? So, sabi nga ni Bayani S. Abadilla, masakit ilahad ngunit ito ang totoo. Sa mapanuring pagkukuro, mistulang punerarya ng utak ang akademya at ang mga guro ay embalsamador ng talino. Masakit ang katotohanan ngunit nagtuturo. So, bakit nga ba sinabi ni Kaabay na parang punerarya ng utak ang akademya at ang mga guro ay embalsamador ng talino? Kasi, sa parang katulad din ng sinabi ni Pryor, 'di ba? Na ang nag-aaral ka para mag-memorize. Nag-aaral ka para sagutin ito. Tapos, mapo-perfect mo yung exam. So, dahil na-perfect mo yung exam, si teacher magaling siya magturo kasi ang taas ng mga grades niyo. So, paglabas niya sa PUP, wala na. 'Di ba? Hanggang dun lang ang pagkatuto. No? So, dapat dito, mas mahalagang makita at malentehan natin yung buhay, no? Kasi nandito tayo sa ganitong edad na kailangan nyo na magrason, kailangan nyo na ng critical thinking at maayos na reasoning, no? Para itaguyod yung talino ng bayan para sa susunod nating henerasyon. So, dahil dyan, may tatalakayin pa tayong isa. Wait lang. Natalakay na natin yung issue ng Filipinolohiya, ha? Wait. So, ngayon naman, ang tatalakayin natin ay yung Kabanata 2 na ng intelektualisasyon. Ayan. Ayan.
So ngayon, dadako na tayo doon sa kabanata 2 na ang Filipinoluhiya at intelektualisasyon ng wikang Filipino. So yun yung reason kung bakit tinalakay muna natin yung wisyo ng Filipinoluhiya para lubos nating maintindihan kung ano ba talaga tong Filipinoluhiya na ito. So sabi nga, ang wisyo ng Filipinoluhiya ay makabayan, makamasa, siyentipikong konsepto sa pagpapaunlad, paggamit at intelektualisasyon ng wikang Filipino. Okay? So, sabi nga, sa mga hiyas ng konsepto ng Filipinoluhiya, so sinipi ito mula doon sa dalawang artikulo, yung wisyo at epistemolohiyang Filipino, sa karunungang Pilipino ni Abadilla, ang ideya, konsepto, teorya, modelo o paradigm, prinsipyo o filosofiya na pawang resersa ng karunungan na likha ng epistemolohiyang Pilipino at ginagamit ng sambayan ng Pilipino sa pamumuhay ay tiyak na maghahatid sa Pilipinas ng kaunlaran at kagandahan sa kalooban ng mga Pilipino. Tanging wikang Pilipino ang saligan ng epistemolohiyang Pilipino ng batis ng antas-antas na pag-unlad at talinong Pilipino. No? So kung titignan natin, napakahalaga talaga ng wika natin, mga ate at kuya. Wala nang debate doon. Kung bakit lang din nanggagaling yung pagtingin at kamalayan ng mga Pilipino na kapag mahusay ka sa English, ito kasi yung tutulong sa'yo sa pagtatrabaho mo, ito yung magpe-prepare sa'yo sa world na ganito, ganyan-ganyan, ay dulot nga no, nung kasalukuyang kalagayan ng ating pambansang industriya. Diba? Sino ang nagmamay-ari kasi ng mga industriya na meron tayo dito? 'Di ba? Halimbawa, ang sarap-sarap ng panonood natin ng mga K-drama, ng mga palabas na 'yan, no? Sa kanila yung mga CEO nila, 'di ba? Ginagamit pa rin naman yung kanilang wika. Kapag nakikita mo, pag nagpe-present yung mga favorite nating mga Korean drama, wika pa rin naman nila yung ginagamit nila. Ultimo sa lahat ng PowerPoint presentation, wika nila. Hindi issue yun, no? Sadyang sa atin kasi, napakalalim nung tusok nung pagtatanim ng wikang Ingles. Kaya, ang nangyayari, yung wikang Pilipino, pa natin, yung nasa likod lang. 'Di ba? So, aktibong mawawasak ang pagkamakasarili sa kolektibong sarili ng mga uri ng pagkatao sa lipunan sa pamamagitan lamang ng karunungang Pilipino na mula sa mga karanasan ng sambayan ng Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao na sinisinop lamang ng akademya para sa kaunlaran ng bansa at kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Take note natin ha, sinisinop ng akademya. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, aminado tayo na madalas ang akademya ay hindi lapat sa lupa. 'Di ba? Hindi nakatuon para tulungan yung malawak no, na bilang ng mga Pilipino. Kasi sa simpleng pagkukuro lang, tignan natin sa mga sarili natin, bakit tayo nag-aaral? Hindi ba't para tulungan ang ating mga pamilya? Para tulungan ang ating mga sarili upang maging profesional? Pumapangatlo na lang yung para makatulong ka para sa bayan, 'di ba? Kung kaya't bakit laging sinasabi ng PUP, 'di ba? Gagamitin ang karunungan mula sa iyo para sa bayan dahil paulit-ulit natin 'tong tinatanim sa ating mga graduates na sinisinop lang ng akademya. At napakalaki nung ating pananagutan na ibalik ito sa sambayanan na tumulong tayo para maging okay yung kanilang kalagayan. At sa katuturang akademiko, ang Filipinolohiya ay ukol sa mga kursong dapat bukal sa katalinuhang panlipunan at interaktibong pinasisikhayan nga natin dito sa loob ng ating klase. So, paano ba yung ugnayan ng Filipinoluhiya at intelektualisasyong Filipino? So, mula sa lipunang Pilipino, tinatalakay natin yung ekonomiya, politika at kultura. Dadako ito doon sa pag-aaral natin ng Filipinoluhiya.
So, nalinang na ang Pilipinoluhiya. Tatalakayin natin dito sa loob ng ating classroom, dito sa ating edukasyon. At tutungo ito doon sa pambansang praksis ng aksyon at refleksyon. At buhat dito sa mga kamalayang meron kayo, makakatulong ito dun sa pagtataguyod ng ating pambansang kaunlaran, ekonomiya, politikal at kultura. Napaka-ideological kung iisipin. Pero ito yung mahigpit na pangangailangan. No? Kung kaya lagit-lagi kasama sa panalangin ko rin, no? Sabi ko, sana yung mga estudyante ko, wala naman sanang maging corrupt na politiko sa kanila balang araw. Promise. Kasi iiyak ako, no? Kasi talagang sinisira nito yung ano no, yung sitwasyon na galing kang PUP, galing ka dito. Alam mo yung kahirapan ng buhay, tapos biglang sa future naging malamani, ano ka, ano, Manny Villar, Camille Villar, wala, nakaka-stress talaga, naging, ano ka, nangaagaw ka ng lupa. Nakakahiyak yun, no? Nakakahiyak yun, nakaka-devastate yun. 'Di ba? Nangaagaw ka ng lupa sa mga magsasaka. Dati naging ano ka, 'di ba? Ano nangyari? So, sabi nga natin, dagdag pa dun sa mga hiyas, no? So, tatandaan natin ang wikang Filipino ay hindi lamang medium sa pagtuturo. Sinasalamin ng wikang Filipino yung pagkatao, pagkabayan, pagkamamaya at pagkalahi ng Pilipino. Ang wika ay mukha at isip na magkakaiba sa sangkatauhan. At tatandaan din natin na sabi nga doon sa epistemolohiyang Pilipino, no, or batis ito ng antas-antas sa pag-unlad ng talinong Pilipino. Kung gusto mong tumalino yung mga Pilipino, ang tanging pamamaraan dyan ay ang wikang Filipino. Wala nang etos-etos pa. Yan talaga. Hindi matututo ang sambayanan kapag ginamit mo yung wikang Ingles. Wikang Filipino. No? Ito yung lagusan, no? Para maging matalino ang mga mamamayan. Hindi antipatiko ang epistemolohiyang Pilipino sa daloy ng pandaigdigang karunungan. Hindi tayo nag-ex, no? Ay, ayoko niyan, ayoko ng globalisasyon, ayoko ng iba't ibang wika, ayoko ng Japanese, ayoko ng English. Di ganoon. Sa halip, nakatuntong tayo dun sa makatotohanan ng mga karanasan ng ibang lahi ng daigdig. At masinop nating kinikilatis ito doon sa sitwasyon ng ating edukasyon at pambansang kapakanan at kabutihang pambayan. Tatandaan natin mga ate at kuya, hindi kahinaan ang hindi matuto sa wikang Ingles. 'Di ba? Kahinaan yung nakasandig pa nga tayo dun eh. Kaysa dun sa sarili nating wika. Kasi nagre-reflect talaga yun kung gaano nakasandig yung mga mamamayan natin, no? Sa mga ano, sa kolonyalismo, sa neokolonyalismo. Yun yung katotohanan doon. Kung sa tingin natin na ay, ang galing-galing natin mag-English, bet na bet, nakaangat tayo sa iba na hindi marunong mag-English. Mali yun. No? Kasi kung susuriin mo, reflection yon ng neokolonyalismo sa ating bansa. Okay? So, ano yung Pilipinolohiya? So, yun, nasagot na natin siya kanina. Tinatalakay nito yung kultura, kasaysayan, antropolohiya, agham, psikolohiya, filosofiya, at iba pang disiplina na tinatalakay natin sa interdisiplinaryong paraan ng pag-aaral. Okay? So, pag sinabi nating interdisiplinaryong paraan ng pag-aaral, ito ay mahigpit na nakakawing doon sa pagpapasigla at pagpapayabong ng wikang Filipino bilang wika ng karunungan. So, ginagamit siya bilang pagdukal at aplikasyon ng karunungang Pilipino, iba pang nasyon upang matamo yung tinatawag na nating intelektualisasyon ng wikang Filipino. So, lagit-laging tatandaan, kambal na magkapatid ang Filipinolohiya at intelektualisasyon ng wikang Filipino. Okay? At dahil dyan, meron kayong gawain. Yan. So, dahil malapit na yung Holy Week. Malapit na yung Holy Week. So, ano yung ating gawain? So, ayan. Panayam sa magulang o guardian, kailangan 40 pataas ang edad para legit, 'di ba?
So, ito yung mga katanungan. Anong wika na ginamit panturo? Sa inyo, nung ikaw ay nasa elementary at high school, mas mainam ba ang wika na ito bilang panturo nung panahon ninyo? Nauunawaan ba ninyo ang mga paksang itinuturo? Ano ang paborito mong subject nung ikaw ay nasa elementary at high school? Bakit mo ito naging paborito at sa anong wika ito tinuturo? Ngayon na ikaw ay magulang na, anong subject mo nais maging mahusay ang iyong mga anak? At sa anong wika? Ilagay ang PDF sa MS Teams sa folder na Gawain 1, kalakip ang larawan na nagpapatunay na nakapanayam mo ang iyong magulang o guardian. Deadline, April 21, 12 ng tanghali. So, ayan, no? So, ayun lang mga ate at kuya. Aasahan ko ang Gawain 1 na yan sa April 21. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat kayo palagi. Stop share na natin.